Let's bring in first Arles de los Santos from Congress. He's now in Bogo, Cebu. Arles, okay, ikaw ba'y nananghalian na? Medyo Lord, no? Dahil dire-diretso ang ating naging coverage dito kung saan nga no, umabot na sa 72 ang kabuuan ng bilang ng mga pumanaw na matapos nga itong napakalakas na magnitude 6.9 na lindol na naranasan sa Northern Cebu. Ito na raw ang pinakamalakas na kanilang naalala sa tala ng kasaysayan kung saan nga gumuho ang iba't ibang mga infrastruktura mula mga paaralan, tahanan, mga establishmento, maging ang mga waiting shed, no? Ay talagang kasama sa mga naapektuhan dito. Yan, makikita ninyo sa inyong screen. Meron pa nga tayong mga nakita kanina na mga simbahan na kasama sa mga gumuho. At sa pinakahuling tala ng FIVOX kaninang alas 10 ng umaga ay umabot na nga sa 2,600 ang bilang ng mga aftershock na nararanasan magkatapos nga nitong magnitude 6.9 na lindol. Samantala, umabot na sa mahigit 47,000 na mga pamilya ang naapektuhan nito o sa bilang ng mga individual ay nasa mahigit 100,000 na yan. No? At meron na din tayong bilang ng mga displaced na mga individual kung saan umabot na nga ito sa 20,000. So makikita ninyo, Lord, sa aking likuran ay medyo abala yung mga tao. Ito ay dahil dumating na ang relief operation, ang relief goods mula sa DSWD dito dahil kanina umaga nandito mismo no sa simbahan na ito sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer Parish si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan personal na ipinaabot ng ating mga kababayan ang kanilang pagkagutom at pagkasabik na makatanggap ng relief goods matapos nga itong nakatatakot at traumatic daw na experience na kanilang naranasan sa nagdaang lindol. Arles, nung bumisita dyan ang Pangulo, ano yung sinabi niya sa mga residente and meron ba siyang kinumit sa kanila? Ang kinumit dyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Denise ay syempre ayun nga no, yung mabilis daw na distribusyon ng mga relief goods dito mismo sa simbahan kung saan hindi mahihirapan itong mga residente na makakuha ng kanilang mga pagkain dahil Denise, so far yung mga natatanggap pa lamang daw ng mga residente dito, bukod dito no, sa dumating na relief goods na ito, ay mula pa lamang sa mga pribadong individual at mga grupo na napakalaking tulong daw para sa kanila. Paano ba naman kasi mula kagabi sa ating pagdating, nakita natin na napakarami sa ating mga kababayan ang natutulog na mismo sa labas ng kanilang mga tahanan. Dahil sa kanilang pangamba na magkaroon muli ng paglindol at kakangaraw sila ay ma-trap ng buhay o malibing ng buhay sa kanilang mga tahanan. Kaya may mga larawan din kanina sa online world na nag-circulate yung mga bata na nakabalot ng mga plastic. Meron yun talagang nakakita tayo ng mga ganun. No? Bukod pa dyan ay meron ng mga naghanda ng mga tent, folding bed sa gitna na mismo ng kalsada. Kahit ang ilan sa mga ito ay talagang tungkab-tungkab na. No? Yung talagang parang nakaangat na talagang hinalukay ang lupa mula sa ilalim. Arles, may pinakita si Denise sa kuha mo ata ito, mga residente na nasa labas na nakasupot, natutulog na lang nakabalot sa supot, Arles. At kayo mismo, balita ko, wala raw kayong matuluyan dyan? Tama ka dyan, Lord. No? Kagabi, nung pagdating natin, yung nabook natin na accommodation, pagdating natin ay ikinagulat natin dahil kasama natin si Ivan. Naku, kasama na pala sa mga tumumba at nasirang mga establishmento kung saan nga may isa pa nga sasakyan doon sa harapan mismo ng apartel na nasama sa mga nasira nitong napakadelikado at nakamamatay na lindol nga. No? At ang bagabag pa rito, Lord, ay walang kuryente. Kaya pati yung mga residente rito ay naghihintay lamang no, sa rotation ng isang generator na sila ay nakabilad sa ilalim ng sikat ng araw para lamang makapag-charge ng kanilang cellular phones at makausap ang kanilang mga kamag-anak, maging malaman ang balita ng pinakahuling nangyayari dito sa kanilang nasasakupan. Arles, yung mga residents na nandyan who choose to stay on the field dahil nga may takot na din na bumalik sa kanilang mga bahay-bahay. Are they being provided tents? Enough ba? Ano bang pwede nilang gamitin dyan para hindi naman din sila exposed sa lahat ng elements? Ang nakalulungkot dito, Denise, no, itong mga kababayan natin na natutulog sa labas ng kanilang mga tahanan, itong mga nagka-camping sa labas para lamang makapag-charge, ito ay talagang tinitiis nila yung sikat ng araw
Doon naman sa sa charging station ay may ilan na mga silong, pero so far yung pinag-iistayan ng ating mga kababayan, yung mga residential area mismo, sila na lamang ang dumidiskarte. Meron tayong mga nakausap dito na nananatili ngayon sa isang maliit na kapilya dahil yung kanilang bahay daw ay lumubog na, yung isa naman ay bumigay na yung dingding, kaya ayaw daw nila na manatili doon dahil baka malibing sila ng buhay. Bukod pa dyan, syempre, yung mga tent, no, yung mga ginagamit panglamay, yung mga ginagamit na pang-camping, yun, doon sila nagsisiksikan ng kanilang mga pamilya. Kaya kapag nakakausap mo, talagang hindi nila napipigilan na maluha dahil bukod daw sa nangyari na paglindol doon ay yung gutom at takot na muling magkaroon nga ng malaking pag-aagalaw o paglindol, yun ang kanilang kinatatakot. Arles, binanggit mo yung gutom, ano? Saan kayo dyan kumakain at yung mga residente, yung sapat ba ang food supplies? Pagdating sa inumin, balita ko may mga makina na raw ng mga desalinators, yung tinatanggal yung asin sa tubig dagat para mainom, maging potable. Tama ba, Arles? Narinig natin na meron na ng mga ganyan, Lord, no? Ayan ay matapos nga itong inspection kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanilang gobernador. At bukod pa nga dyan, meron din pang paghihirap dito kung paano nga makakuha ng tubig dahil yung ilan sa kanilang mga gamit, yung mga personal na utensils sa kanilang mga tahanan ay talagang nasira na, no? At hindi na rin nila mabalikan pa at hindi na rin nila maitaas yung mga dingding na nagtumbahan nga sa kanilang mga tahanan. Yung kanilang mga trabaho, Lord, wala rin dahil kahit klase talagang naka-freeze dito dahil marami sa mga eskwelahan na nandito din, no, ay ilang mga palapag din. Kaya delikado para sa mga estudyante. At yung mga transportation din, wala rin masyado talagang lakaran. Kung lakaran, initan kung inita. Arles, kahapon din may nakausap tayo. We were being told na wala pang estimate dun sa damage sa infrastructure because the focus was on the rescue operations. Can you give us an update kung ano na yung kinalabasan ng rescue operations at kung meron ka ng number with regard to the damage? Unahin natin, Denise, no, yung doon sa search and rescue operation. Hindi na yan ang ginagamit nilang terminolohiya ngayon. Ito ay search and retrieval na. Dahil daw yung ilan sa mga hinahanap ay nakita naman na, pero yung ilang mga katawan na nanatili, na naipit o nadaganan, ayun ang kanilang mga tinatrabaho na makuha at maresolba nga, no, at makuha ang totoong bilang nito. At patungkol naman doon sa halaga ng mga napinsalang ari-arian, ayon sa DPWH ay umabot na nga yan sa 2 bilyong piso. Oo. So, marami pa raw bang mga natatrap sa mga struktura, Arles? Anong balita ba dyan? Sa pinakahuling bilang, Lord, yung 72 na casualty ay kaninang umaga pa yon. Hindi natin alam kung nagkaroon ng bago na mga kaso, no, o mga katawan na nakita. Pero so far, yung ating mga otoridad dito ay patuloy pa din ang kanilang search and retrieval operation, lalo na doon sa mga bahagi ng mga komunidad na talagang nakabagsak pa din yung mga bahay at yung ilang mga establishmento. Okay, Arles, yung area na yan, yung Bogo, on the way kasi yan sa papuntang norte, yung Daang Bantayan, papuntang yung hiwalay pa na Bantayan Island. Maraming resorts dyan sa paligid na yan, di ba? So ito halos katabi na siya, itong Bogo City, katabi na siya ng dagat, tama ba, Arles? Tama, Lord, no, katabi na to ng dagat. Pero ang magandang balita naman ay itong tectonic plate daw, no, na gumalaw ay hindi naman nag-cause ng tsunami at bukod dyan ay wala ring relasyon sa mga bulkan na nakapaligid dito kagaya na lamang ng Canlaon, no, kung hindi tayo nagkakamali. So far, nagbibigay ito ng kaunting, of course, no, kapanatagan sa ating mga kababayan dahil so far ilang araw na nga mula noong Tuesday na nagkaroon ng paglindol ay wala naman na silang ibang naranasan bukod sa mga aftershock. Okay. Arles, linawin lang natin ulit, ano, bukod sa malinis na tubig, dagdag na pagkain, siguro additional tents also or makeshift shelter na pwedeng gamitin. Ano pa yung mga kinakailangan ng mga tao dyan? Denise, yung mga residente dito talagang personal nilang sinabi kay Pangulong Ferdinand Marcos, kailangan namin ng charging station, kailangan namin ng kuryente. At talagang ikinagulat ko ng Pangulo dahil sabi niya, paano ko naman maidadala nyo dito, ganyan. Pero so far, gagawan daw yan ng paraan ng Pangulo, pati na rin
ng provincial government nitong Cebu para matugunan na ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ay matutugunan. Pero syempre talagang yung basic necessities yung pagkain at yung tubig para makatawid sa susunod na araw. Arles, sa tansya mo, no, organisado naman, in rhythm naman yung mga coordination efforts? O napapansin mo ba na may mga, sabihin natin, na mga areas of ano pa, no, na kailangan parang mas masinsinan pang pagkilos? Ano ang ano mo, ang basa mo? Ang basa ko dito, Lord, kailangan talaga ng stronger coordination patungkol nga dito sa distribution ng relief goods. Kagaya na lamang nung dumating itong malaking truck ng DSWD, nagsikaripas sa pagtakbo itong mga residente dito at inaasahan nila na mabibigyan agad sila ng kanilang mga relief goods dahil ito nga yung kanilang hinihintay, dahil ito nga rin ang napangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang problema, dahil nga ito ay napapaligiran, itong Bogo ay may ilang pang mga barangay na kalapit dito at syempre one family, one relief good daw ang kanilang ibibigay, so kailangan pa nilang pumila. Mga 12, mga past 12, 12:20, nagsidatingan na yung mga tao dito para pumila, pero ngayon, 2:00, halos, kung makikita ninyo, ito, bibigyan ko kayo ng konting tour dito. Ito, nagpapatuloy pa din yung mahabang pila ng mga tao na nag-aabang ng kanilang mga relief goods. At isang bahagi pa lamang yan, dahil meron pa dito sa kabilang bahagi ng simbahan at napakahaba pa ng pila at patuloy pa rin itong nadadagdagan. Ay nako, oo. Arles, ang average time nung pila para sa ating mga kababayan dyan? So far, ang nakita natin dito ay maaaring tumagal ka ng mga nasa 30 to 45 minutes bago makakuha ng iyong relief goods. Kailangan mo pa kasi magpresenta ng ID at sumulat at sumagot ng isang form para masiguro na ikaw nga ay mula sa barangay na ito at ikaw ang tatanggap para sa pamilya mo ba o sa inyong tahanan na iyong pinaglalagyan. Bukod pa dyan, ito, kasama na rin dahil kilala naman natin ang mga ang mga taga Cebu na mga relihiyoso, ayan, naggawa na rin sila dito ng makeshift retablo dahil ito yung kanilang patron, At kanina nakakita tayo dito ng mga residente na talagang lumuluha at nagpapasalamat dahil hanggang sa ngayon ay nananatili silang buhay sa kabila ng nangyaring lindol nitong Martes nga. Totoo ba'y balita na marami daw ang mga nasira, nagkahulugan? Ito daw ang isa na hindi daw talaga affected. Itong nakikita nating itong icon. Actually isa yan, Lord, pero kung titignan mo itong simbahan na to, itong taas niyan, may bungal na yan. At doon sa kabilang bahagi na to, dito sa loob pa niyan, ay makikita yung isa pang bahagi nitong simbahan na mayroon ding sira, Nagkaroon din ng bangas yung isang prayer area nila dito, pero so far yung mga santo naman na kanilang sinasamba at inirerespeto dito ay nananatiling ligtas naman so far. Arles, so far ba yung mga nagpo-provide ng pagkain ay yung local DSWD lang? May mga private na mga mga foundations na nag-extend rin? Meron, Lord, pero ayan yung mga naka-private vans na nag-iikot-ikot lamang at makapagbibigay lamang kung kanino. So yun yung mga talagang inaabangan nila at talagang pag nakakita sila ng mga ganun, parang nagkakaroon nga na zombie apocalypse. Yung iba talagang todo takbo, makakuha lamang ng pagkain at makatawid. Dahil itong gutom daw na kanilang nararanasan, talagang hamon din para sa kanila. Nangyayari talaga yan, Arles. At kung magtagal pa ng ilang araw, dapat closer coordination sa mga residente. Pero maraming salamat sa iyo. Ang ating mobile journal, Arles de los Santos, reporting to us live from Bogo in the province of Cebu. Thanks, Arles.